Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang unang pangkat upang maghatid sa inyo ng makabuluhang usapan. Kaya tara at samahan niyo kami na alamin ang mga wikang ginagamit sa Pilipinas at ano nga ba ang kahalagahan nito. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na may pinakamaraming wika sa buong mundo. Ayon sa iba't ibang tala, may humigit kumulang na 130 hanggang 175 na wika ang ginagamit sa bansa. Bukod dito, ginagamit din ang mga wikang banyaga sa Pilipinas tulad ng Ingles, Mandarin, Fukien, Cantonese, Kastila, Arabe at marami pang iba. Dahil sa mga Pilipino ay engganyo sa mga banyagang wika. Ngunit, naitulong niyo ba sa iyong mga sarili, ano nga ba ang wika na ginagamit natin sa Pilipinas? Na natin pag-usapan ang mga dialekto sa Pilipinas. Alam niyo ba na bawat wika ay may iba't ibang sanga o dialekto? Kahit pa magkaiba ang mga ito sa ilang aspeto, nagkakaintindihan pa rin ang mga tao na nagsasalita ng magkakaibang dialekto. Halimbawa, isang Ilocano mula sa Ilocos Norte at isang Ilocano mula sa La Union. Sila ay maaaring may kaunting pagkakaiba sa pananalita pero ang sansa ay magkakaintindihan pa rin sila. Dalawa, ang wikang katutubo. Isa sa mga dapat nating tandaan, ang wikang katutubo ay alinman sa mga wika na natutunan mula pagkabata ng isang tao na may angkang katutubo sa Pilipinas. Kasama nito ang mga pangunahing wika tulad ng Higaonon o Ivatan. Ikatlo, ang mga pangunahing wika ng Pilipinas. At syempre, pagdating natin sa mga pangunahing wika ng Pilipinas, madalas natin maririnig ang 8 ito. Bicol, Ilocano, Hiligaynon, Pampango, Pangasinan, Cebuano, Tagalog at Waray. Minsan, nadaragdagan din ito ng Maranao, Tausug, at Maguindanao. Bakit sila tinutulog pangunahing wika? Una, dahil milyon ang nagsasalita nito. Pangalawa, dahil ito ay may mahalagang papel sa gobyerno, sa edukasyon, at bilang wikang pambansa. Tunay na napakayaman ng Pilipinas, hindi lamang sa mayamang lupa at tubig, ngunit pati na rin sa kultura. Ang katutubong wika ay napakahalaga sabagat ito ang pangunahing paraan ng pagpapahayag ng kultura at tradisyon. Ito ay sumasailalim sa kung ano ang ating pagkakakilanlan. Ang pagpapanatili ng katutubong wika ay tumutulong upang mapasa pa sa susunod na henerasyon. Ang ating kultura nang sa gayon, hindi ito makalimutan at maitatak natin sa ating kasaysayan sa pagtataguyod ng yaman ng pangbansang kultura. Napapalakas ang pagkakaisa at pagkakaintindihan ng mga Pilipino. At dito natatapos ang ating kwentuhan. Maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutan maging isang mabuting ehemplo para sa ibang kabataan. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Paalam!